Good morning mga kumarites, it's payday kaya masarap ang ulam. Si Jowa na nga ang nag-asikaso ng mga ingredients, ako naman nga po ay nagluto. At dahil sa extra nga ni Jowa kaya naman nakabili na naman nga po kami ng bigas na 25 kilos. Kung dati ang kaya lang namin bilhin ay pa isa-isa, ngayon nga po ay kaya na namin bumili ng 25 kilos na bigas. Kaya mapapa-thank you Lord na lang talaga kami sa blessing. Dahil nakalimutan nga po nila na bagoong nga po yung aming lulutuin, kaya naman hiniwa nga po ulit ito ni Jowa. Ang adobo nga po kasi yung nasabi niya. Pag ako nga ay nagluluto ko Marites, madalas talaga si Jowa yung nag-aasikaso ng mga ingredients na ginagamit ko. Ang kagandahan nga po pag siya yung nasa kusina ay diretso linis nga po siya ng kanyang mga ginagamit. Yung panganay ko nga po at siya yung namili ngayon at naggrocery. Hindi na nga po ako sumama dahil ako nga po yung nagbantay ng tindahan at hindi pa nga po ako nakakaligo. Ganito kasing hindi ako nakakaligo, abay tinatamad nga po akong lumabas. After niyang hugasan yung baboy, ito naman nga pong alamang ay hugasan niya. Para hindi nga po masyadong maalat yung alamang ay kailangan din talaga hugasan ito ng mabuti. Noong nakarang araw pa nga nire-request ito ng aking panganay. Minsan talaga kung ano nga po yung nire-request nila, ayun nga po yung aking niluluto. After hugasan nga ni Jowa itong alamang, ako naman nga po ay lulutuin na yung baboy. Para mag-brown na nga po siya habang si Jowa naman nga po ay maghihiwa pa nga po ng mga ingredients. Kaya nagpainit na nga po ako ng kawali doon sa aming induction cooker. Na nagtatanong nga po kung saan kami nagluluto ay dito nga po sa ilalim ng hagdanan. Ito nakapwesto yung aming lutuan. Induction cooker nga po yung gamit namin dahil sobrang mahal talaga ng gas ngayon. Gagamitin nga po ni Jowa ng panghiwa dyan para mabilis matapos ay yung slicer. Habang siya ay naghihiwa, mainit na nga rin po itong aking kawali, kaya na naman nilagyan ko na nga po ng mantika. Nilunod ko na nga po itong baboy. Lalagyan ko nga lang po ito ng magic sarap at saka dahon ng paminta. Habang pinapalambot nga po ito para naman nga po ay may lasa na siya. Pero hindi na nga po ako maglalagay dyan ng iba pang panglasa dahil malasa na nga po yung ilalagay nating alamang. Kaya na nga lang po ako mag-a-add ng mga panimpla. Una niya na nga pong hiwain yung ceiling green. Next naman nga po itong bawang at sibuyas. O diba hila-hilain mo lang yan tapos ka nang maghiwa. High-tech na talaga ngayon yung mga ginagamit sa kusina. Ito nga rin pong mabibili na ganito na electronics, pero ito nga sa amin ay manual lang. Pero effective din naman siya kumarites. Tignan nyo naman kung gaano nga po kabilis maghiwa at kung gaano nga po kaganda yung hiwa niya. At tapos nga nyan kumarites ay diretso na nga rin po siya linis ng aming kusina. Ganito rin ba yung mga jowa nyo at kaya kayong tulungan sa mga gawaing bahay maliban sa paglalaba at pagtatrabaho? Tulungan ka pa sa pagluluto? Tiningnan ko nga lang po kung wala nang pinakatubig doon sa baboy bago ko nga po ilagay dyan yung bawang at sibuyas. Ayan, at napansin ko nga pong tumutunog-tunog na siya, kaya pwede na nga pong ilagay yung bawang at sibuyas. Halo-haloin ko nga lang po ito kumarites at maglalagay na nga rin po ako ng dagdag mga panlasa. At dahil nag-combine na nga po yung lasa niyan kumarites, kaya naman ilalagay ko na nga po itong alamang. Maglalagay nga rin po pala ako dito kumarites ng magic sarap na kaunti, yung tira nga lang kanina. Halo-haloin ko nga lang po at mag-a-add na nga rin po ako ng Norna pork. Maglalagay nga rin din po pala ako dyan kumarites ng oyster sauce. Pagkalagay ko nga po ng oyster sauce ay lalagyan ko nga rin po ito ng asukal pang balance nga po sa alat. 2 kutsara nga po ng asukal ang ilalagay ko dyan. At pagkatapos ko nga pong maglagay ng asukal ay hahalo-haloin ko nga lang po ito. Pag nag-combine na nga po yung mga nilagay ko dyan kumarites ay tatakpan ko nga lang muna. Pagkatapos ko naman nga pong takpan at medyo nag-brown na nga po ito ay ilalagyan ko naman nga po ito ng gata. Pakukulo-kuloin ko nga lang po ito ng kaunti para naman maluto nga po yung gata at lalagyan ko nga rin po ito ng ceiling green. Ting ceiling green nga lang po yung nilagay ko kumarites dahil ito nga rin po yung ulam ng 2 bata. Pero dahil bawal nga po ito sa aso kaya naman may tuna nga po siyang binuksan na dilata kanina. Tira nga po iyon nung tanghali. Halo nga po yun sa dog food niya para madami nga po siyang makain. Maaamoy nyo lang ito, talaga namang mabango na at masarap nga rin po ito. Kaunting minuto na lang at pwede na nga rin po itong hainin. So ayan, at medyo nag-brown na nga po ito kaya pwede na nga po itong hainin. Paniguradong mapaparami na naman nga po tayo ng kain nito. Pag ganito talaga yung kawaling ginagamit mo ay talaga namang mag-i-enjoy kang magluto dahil hindi nga po ito dinidikitan. So ayan, at nakahain na nga po ito sa aming lamesa at ready na nga po kaming kumain. Lang po talagang nakaupo dyan sa lamesa dahil ako naman nga po doon sa tindahan nakaupo para pag may bumili ay mabibigyan ko kaagad. O diba, at kasya pa rin naman kami dito sa lamesa kung gugustuhin namin. So, pwede pa naman ibalik yung dati naming lamesa dito kumarites, kaso nga medyo malaki iyon kaya masikip. Nga rin po ako ni Jowa ng kaunti, pero syempre magdadagdag pa ako mamaya. Wala nga rin pong pili itong anak ko pagdating sa mga ulam. Ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.